Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdalan yan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking muka. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balok. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Sodoma at Gomora ay mga lungsod na napakasama noong panahon ni Abraham. Dahil sa kanilang kasamaan, pinaulanan sila ng apoy at sinira. Kaya ang Sodoma at Gomora ay larawan ng masasamang lungsod na sisirain ng Diyos. Yan ang tawag ni Propeta Isaias sa mga tao na taga Jerusalem. Pero paano sila masasama? Nagsasamba naman sila sa Diyos. May mga kapistahan naman sila. Nag-aalay naman sila ng mga handog. Noon, ang paraan ng pagsamba ay ang paghahain ng mga tupa at mga baka. Ang mga ito ay sinusunog nila sa altar ni Yahweh. Ginagawa nila ang pagsusunog ng mga hain sa panahon ng kanilang mga pista tulad ng sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Mahilig ang mga tao na maghain ng mga hayop na susunugin at magdasal sa templo. Ngunit sabi ng Panginoon, kahit kayo ay nananalangin at nananalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Bakit? Kasi patuloy kayo ng pagsamba sa Diyos, pero nang aapi naman sa kapwa at pinababayaan ang mahihirap. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, talikdan na ninyo ang masasamang gawain at magsimula na kayong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan at tulungan ang mga balot ulila. Madalas kapag sinasabi natin na tayo ay magpapakabait, ang agad na naiisip natin ay magsisimba na ako, magdadasal na ako, magbabasa ako ng Bible. Ang kabaitan na naiisip natin ay ang paggawa ng panrelihiyoso o pansimbahang gawain.
Ang mahalaga sa Diyos ay ang ating ginagawa sa ating kapwa. Kaya ang magpakabait ay huwag lang mang-aapi sa iba, huwag nang mangbubuli, huwag nang manloloko, huwag nang magsisinungaling. Pero hindi lang iyan ang pagpapakabuti. Ang ibig sabihin ay huwag lang gumawa ng masama. Kasama din ng pagpapakabuti ay ang paggawa ng kabutihan, pagtulong sa mga dukha at pagtanggol sa mga mahihina tulad ng mga balot, mga ulila. Yan ang hinahanap ng Diyos. Kaya kahit na ginagawa ng mga Israelita ang mga gawain pangsamba, tinatawag pa din sila na Sodoma at Gomora. Hanggang pagsamba ang gawa nila. Hindi ito umaagos sa katwiran at pagtulong sa mga mahihina at mga naaapi. O Diyos, ako'y pansinin mo kapag tumatawag ako sa iyo. Sisikapin ko pong pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi at tulungan ang mga mahihirap. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.